Babala. Ang tatalakayin nating kwento ng krimen ngayon ay sadyang nakakabahala at lubos na nakakadurog ng puso. Lalo na sa mga magulang. Dalawang walang kalaban-laban na mga bata ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanilang sariling tahanan sa Purok 5, Barangay Magsaysay na Bunturan, Davao de Oro. Magkatabi sa higaan at kapwa naliligo sa kanilang sariling dugo. Ang nakakabahala ang tinuturong salari na tumapos sa kanilang buhay ay ang tao rin na nagbigay sa kanila ng buhay, ang kanilang sariling ina. Patay ang dalawang minor de edad sa Davao de Oro matapos pagsasaksakin ang suspect mismong ina ng mga bata. February 17, 2026 ng umaga, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Nabunturan Police Station tungkol sa naganap na pagpatay sa Barangay Magsaysay. Bilang pagtugon ay agad na nagtungo ang mga pulis sa lugar para kumpirmahin na natanggap nilang report. 7 kilometro ang layo ng lugar sa kanilang istasyon. Makalipas ang 7 minuto ay narating nila ang area kung saan sinasabing naganap ang krimen. Sa isang malaking bahay na ito na yari sa bato at nabubungan ng yero, sila itinuro ng mga residente. Sa unang tingin ay masasabi mong kung sino man ang nagmamay-ari ng nasabing property ay nakakaalwan-alwan sa buhay, kung ikukumpara sa mga mahihirap nating mga kababayan na naninirahan sa Nabunturan. Pagpasok sa pinto ay doon na bumungad sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima. Kapwa nakahandusay ang katawan ng dalawang musmos sa kanilang higaan at wala ng mga buhay dahil sa tinamo nilang mga tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Base sa lagay ng mga katawan ay natutulog ang mga biktima nang mangyari ang krimen. Nasa higaan pa kasi ang mga ito at nasa loob ng isang kulay berding kulambo. Base sa report, natagpuan ang mga katawan ng kanilang mismong papalo, tawag ng mga biktima sa kanilang lolo, tatay ng kanilang papa na nakatira lamang sa kabilang bahay. Ayon sa salaysay ng matanda, alas 5 ng madaling araw nang magising siya dahil sa malakas na iyak ng kanyang apo. Inakala niya na baka pinagalitan lamang ito ng ina, kaya naman hindi na siya bumangon para usisain. Malimit kasi silang magkaroon ng di pagkakaunawaan ng kanyang manugang pagdating sa kanyang mga apo. Pagsikat ng araw kinaumagahan ay na-curious silang mag-asawa kung bakit umiiyak ang apo ng madaling araw at naisa na nila itong kamustahin. Pero nagtataka sila dahil alas 7 na ng umaga ay wala pa ring lumalabas sa bahay. Dito na siya nagdesisyon na puntahan ang bahay ng mga ito. Pagdating sa bahay ay ilang beses siyang tumawag at kumatok subalit walang sumasagot. Kaya naman nagdesisyon na sila na persahang buksan ng pinto at doon na nga bumulaga sa kanila ang dugo ang katawan ng kanilang dalawang apo. Sa tabi ng mga ito ay naroon din ang dugo ang katawan ng kanyang manugang. May tama ito na saksak sa kanyang leeg at tibtib. May malay pa ito ng kanilang datnan kaya naman ay naisugod pa ito sa paggamutan. Ano kaya ang nangyari sa mag-iina at sino ang salarin? Ilan lang yan sa mga katanungan na kailangang hanapan ng kasagutan ng mga investigador. Kasi bakit matagal daw nagbukas ng pinto? Kaya pinuntahan nila, kinatok nila, walang sumagot. Kaya tinulak nila yung pintuan at doon nakita nila nakandusay ng dalawang bata. Then yung nanay, duguan din yung liig. Agad na nakipag-coordinate ang Nabunturan PNP sa scene of the crime operatives para maproseso ang crime scene. At sa kanilang pag-iimbestiga ay nagawa nilang ma-recover ang isang duguang kitchen knife na siyang ginamit na murder weapon. Ang tinamong mga saksak ng dalawang biktima ang siyang naging dahilan ng kanilang agarang kamatayan. Kung ano ang nangyari sa loob ng kanilang tahanan at pumatay sa mga biktima ay isa lang ang makakasagot. Ang nasa ospital nilang ina na sa kabutihang palad ay nakaligtas sa kamatayan matapos na agad na mabigyan ng paunang lunas ng mga doktor. Nang magkaroon ng sapat na lakas ay agad nilang kinausap ang babae na kilala sa tawag na L, 28 years old. Nang tanungin kung sino ang may kagagawa ng karumal-dumal na pagpatay sa kanyang mga anak ay walang emosyon itong tumango at sinabing siya ang pumatay sa sarili niyang mga anak at sumaksak sa kanyang sarili. Sino si Elle at bakit niya ito nagawa sa mga sarili niyang dugo at laman? Mainhin,
tahimik at napakabait. Ganyan ilarawan ng lahat ng nakakakilala sa kanya si Elle. Nang magdalaga ay kapansin-pansin na ang maganda nitong pangangatawan, maliliit at maninipis na labi at ang singkit nitong mga mata. Dahilan kaya naman marami ang humanga ditong mga kalalakihan. Subalit ang mailap na puso ni Elle ay nahulog sa binatilyong taga-Nabunturan, Davao de Oro na si Raven. Taong 2018 ay nagsimula ang relasyon ng dalawa. Saksi ang lahat ng kanilang mga kaibigan at mga kakilala sa naging pagmamahalan ng dalawa hanggang sa tuluyan na silang magsama at bumuo ng pamilya. Dahil nga may mga lupa sa Nabunturan ay doon nanirahan ng dalawa. Sa bahay na ito bumuo sila ng pamilya at nagsimulang mangarap. Taong 2022, nang isilang ni Elle ang panganay na anak na lalaki na si Elvin John. Sa pagdating ni Elvin John sa buhay ng dalawa ay mas lalo pang ang tumibay ang kanilang pagsasama at nagsimula silang mangarap hindi na lang para sa kanilang sarili kundi para sa kinabukasan ng kanilang anak. Dahil walang magandang pagkakakitaan sa Nabunturan ay nagdesisyon si Raven na magtrabaho sa General Santos, 221 kilometers away at tumatagal ng 4 hanggang 5 oras ang biyahe sakay ng pampasaherong bus. Malayo man ay kailangan nilang tiisin para sa kanilang pamilya. Mahirap man ang malayo sa kanyang mag-ina, ay kailangan kaya naman nagtrabaho si Raven sa Jensen bilang isang mekaniko at naiwan si Elle sa Nabunturan para mag-alaga ng kanilang anak. Dahil nga malayo, ay matagal na hindi nakakauwi si Raven ng Nabunturan. May pagkakataon na 2 hanggang 3 beses lamang siyang nakakauwi sa pamilya sa loob ng 1 buwan. Sa kabila ng pagtitiis ay nagawa naman nilang makapagpatayo ng mas maganda at mas malaking bahay. Unti-unti ay napapaayos nila ang bahay at nakakabili ng mga pangangailangan. Taong 2025 ay muling nanganak si Elle sa kanilang bunsong anak na babae na pinangalanan nilang Rhea. Sa paglaki ng pamilya ay may kinailangan pa ni Raven na magsipag dahil sa pagkakataong ito ay 4 na sila sa pamilya. Sa kabila ng malayong distansya ay sinisiguro niya naman na naibibigay niya ang pangangailangan ng mga anak. Sinisiguro niya rin na nakakauwi siya sa pagdiriwang na mahalagang araw ng mga ito, lalo na nga pagpasko at bagong taon. Sa larawan na ito nakuha noong bagong taon ay makikita pa ang masayang larawan ng pamilya. Nakasuot ng family t-shirt na kulay asul at sa kanilang harapan ay nakalatag ang masasarap na pagkain. Subalit sino mag-aakala na ito na pala ang huling bagong taon na ipagdiriwang ng pamilya na buo sila. Base sa salaysay ng lolo ng mga bata, nang isilang ni Elle ang bunsong anak ay nag-iba ang ugali nito. Ang dating malambing, mapagmahal at maasikasong ina ay biglang nagbago. Napansin nila ang malimit na pag-init ng ulo nito at ang hindi makatwiran nitong pananakit sa mga bata. Minsan ay nagsusumbong ang panganay sa kanyang lolo at lola dahil sa lagi siyang sinasaktan ng kanyang mama. Sa tuwing tatanungin nila ay nagagalit umano si Elle sa kanila. Napansin din ng kanyang pinsan na ilang beses niyang nakita si Elle na nakaupo sa pintuan ng kanilang bahay at tulala. Sa ginawang investigasyon ng PNP sa mga cellphone sa social media accounts ng mag-asawa ay wala silang nakitang kahit na anong sinyales na nag-aaway ang dalawa o may problema. Sa katunayan, ayon sa ulat, nang huling umuwi si Raven sa kanila ay pinag-grocery niya pa ang kanyang mag-iina at binigyan niya rin ng asawa ng pera na panggastos. Bagamat ayon sa ulat, bago umalis si Raven ay nagkaroon sila ng pagtatalo. Nang pag-aralan nila ang cellphone records ng dalawa ay wala silang nakitang kakaiba doon, kaya naman malaking palaisipan sa lahat kung bakit niya nagawa ang malagim na krimen. Cellphone na nakuha natin, wala mang mga doon na nag-away sila. And then tinanong namin yung asawa or kalibin partner niya kung may previous ba sila, nang nag-away ba sila. Sabi niya wala naman daw, wala silang pag-aaway. Nang magkaroon ng sapat na lakas ay muling kinausap si Elle ang kanyang pamilya. At dito ay nagkwento ito. Ayon sa kanya ay hindi niya na alam ang gagawin dahil sa patong-patong na problema. Sinabi niya na wala na siyang gatas para sa bunsong anak at nahihirapan din siya na pakainin ang 2 bata kaya naisipan niya na mas mabuti na lang na mawala silang mag-iina. Ayon sa PNP, dahil sa kalagayan ni Elle ay postpartum depression ang nakikita nilang dahilan kung bakit nito nagawa ang karumaldumal na krimen. Ang postpartum ay isang seryosong kondisyon ng matinding kalungkutan, pagkabalisa at pagod na nararanasan ng isang ina pagkatapos manganak.
Hindi lamang ito isang simpleng baby blues dahil maaari itong tumagal ng ilang buwan at makaapekto sa kanyang pag-aalaga sa anak at sa relasyon niya sa kanyang pamilya. Dapat sana ay maharap si Elle sa 2 bilang ng kasong parricide, subalit tumanggi na ang pamilya na nasampahan siya ng kaso. Pumirma din ang affidavit of disinterestedness ang kanyang live-in partner na si Raven. Yes po, ma'am, kasi nag-file na din po yung lalaki, ma'am, ng affidavit of disinterestedness. So, Ang 2 biktima ay naihatid na sa kanilang huling himlayan. Hindi na sila nagawa pang ihatid ang kanilang ina dahil sa nasa ospital pa rin ito at nagpapagaling hanggang sa kasalukuyan. Si Elle ay sasailalim sa pagsusuring mental at iba pa para malaman ang lagay ng kanyang pag-iisip. At pag lumabas ang resulta ay tsaka lamang makakapag-decide ang prosecution kung ano ba ang gagawin sa kanya. Labis naman ang pagdadalamhati ni Raven sa pagkawala ng kanyang 2 anak. Hindi nito alam ang gagawin, paano nga naman siya makakapagpatuloy kung ang dahilan ng kanyang pagsisipag at pagtsatsaga ay nawala sa kanya ng sabay. Ano kaya ang tumatakbo ngayon sa isip ni Elle? Lagi nating tandaan na hindi biro ang postpartum depression at hindi ito dapat ipagbawalang bahala. Paano niya kaya tatanggapin ang lahat ng pangyayari? At paano niya magagawang bumangong muli at magsimula ng wala ang 2 anak na binawian niya ng buhay? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.